Sa ilalim ng gintong kupola ng Basilika ni San Pedro, kumakabog ang puso ni Leo, ika-negatibo 14 na. Ang kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig, ay tinatanggap ang aninong simbolo ng kapapahan, ang tunikang puti at ang simpleng krus sa kanyang dibdib. Tumutugtog ang koro, bumubulong ang mga dasal, at sa gitna ng lahat ng formalidad, naroon siya. Isang misyonerong minsang lumakad ng walang sapin sa mga bundok ng Peru, ngayon ay upo sa trono ng Santo Papa. Naaalala mo pa ba ang amoy ng lupa sa Pucallpa, bulong ng isang boses mula sa likod niya. Lumina si Leo. Si Dominic, kaibigan, kapatid, misyonero. Kasama niya noon, 3 dekada na ang nakalipas, nang binuhat nila ang isang matandang babae patawid sa ilog dahil hindi na ito makalakad. Ngayon, si Dominic ay nakasuot ng payak na abito, mistulang banyaga sa karangyaan ng Vatican. Hindi ko ito hinangad, bulong ni Leo. Ngunit narito tayo. Ang espiritu ang pumili, hindi ikaw, sagot ni Dominic. Lumapit ang isang obispo upang iabot sa kanya ang solido, ang maliit na takip sa ulo ng Papa. Habang inilalagay ito, tila ba nadama niya ang bigat ng libu-libong taon ng kasaysayan na umuukit sa kanyang balikat. Pagkatapos ng seremonya, sa kanyang unang talumpati bilang Santo Papa, tumayo siya sa balkonahe. Isang dagat ng tao ang bumati sa kanya. Sa halip na itaas ang kanyang mga kamay ayon sa nakasanayang galaw, bumaba siya ng ilang hakbang at niyakap si Dominic sa harap ng mundo. Isang bulong ng pagkabigla ang dumaan sa mga opisyal sa paligid. Isang kardinal ang nag-ayos ng kanyang kwelyo na parang nasamid sa hangin. Ngunit ang palakpakan mula sa ibaba, totoo, walang rehearsal, isang alon ng pag-asa, ang siyang pumuno sa hangin. Ito ang simbahan, sabi ni Leo, walang mikropono, ngunit tila narinig ng lahat. Hindi isang palasyo ng malamig na batas, kundi tahanan ng mga sugatan. Nang gabing iyon, habang mag-isa sa kanyang silid, hinubad niya ang tunika at tiningnan ang kanyang mga paa. Doon, tila naramdaman niyang muli ang hapdi ng mga sugat nang maglakad siya noon, deskalzo, patawid ng matatarik na daan sa Andean village ng Huaycan. Sa isang tahanan na gawa sa yerot sako, isang babaeng may hika ang bumulong, dumating ang Panginoon, tulad natin. Hindi iyon sermon. Hindi iyon teolohiya. Isa yung yakap ng langit. Ngunit sa Vatican, ang langit ay may protokol. Kinabukasan, nagtipon ang kurya sa isang pribadong pagpupulong. Si Benedict, isang batikang kardinal na may mapurol na mga mata at tinig na parang bakal, ang unang nagsalita. Napakamakapangyarihan ng iyong unang araw, kanyang kabanalan, anya, malamig na may ngiting hindi umaabot sa mata. Ngunit may mga bagay na dapat ituring na sagrado, ang distansya, ang simbolismo. Tumango si Leo, hindi upang sumang-ayon kundi upang hindi putulin ang dagat ng tradisyon ng walang bangka. Ang sagrado, tugon niya, ay hindi nasusukat sa layo ng pagitan ng mga upuan. Nasusukat ito sa lapit ng puso. Tahimik ang silid. Ngunit naramdaman niya, may mga pader na nagsimulang gumalaw. At may mga paningin na lalaban upang manatiling nakapako sa kahapon. Nang gabi ring iyon, binuksan ni Leo ang bintana ng kanyang silid. Sa ibaba, may isang batang lalaki na natutulog sa hagdanan, balot ng lumang kumot. Bumaba siya. Walang anunsyo. Walang bantay. Anong pangalan mo? Tanong niya. Musika, sagot ng bata, tila laro lamang. Napangiti si Leo. Musika. Mainam. Ang Diyos ay laging nagsasalita sa pamamagitan ng musika. Umupo siya sa tabi ng bata. Tahimik. Walang sermon. Walang liturhiya. Tanging presensya. At sa sandaling iyon, sa mata ng mundo, wala siyang korona. Ngunit sa mata ng Diyos, iyon ang kanyang unang misa bilang tunay na pastol. Mainit ang araw sa Piazza San Pietro. Libu-libong tao ang nagtipon upang saksihan ang unang pampublikong misa ng Papa matapos ang kanyang pagtatalaga. Nakahanda ang altar, perpektong nakahanay ang mga silya ng mga dignitaryo, at ang mga gwardiya ay alertong nakaabang sa bawat kilos. Ngunit sa likod ng maharlikang mga detalye, isang bagay ay hindi inaasahan, isang kilos na magpapayanig sa pandinig ng kurya. Paglapit ni Leo, ika-negatibo 14 na sa altar, imbes na dumaan sa itinakdang ruta sa likod ng mga obispo, diretsong lumapit siya sa mga tao. Huminto siya sa gitna ng karaniwang hanay, lumuhod sa harap ng isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair, at hinalikan ang kanyang noo. Hindi iyon bahagi ng programa. Napatingin si Benedict, nakaupo sa unang hanay.
Hindi siya kumibo, ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nag-ipit ng rosaryo, parang pinipigilan ang sarili. Ang mga mata niyang malamig ay parang salamin ng antigong altar, walang paggalaw, walang emosyon. Matapos ang misa, habang nagsisimula na ang mga bulong-bulungan sa mga pasilyo, tinawag ni Leo si Dominic sa kanyang opisina. May nagtanong sa akin kung bakit ko niyakap ang lalaking iyon, sabi ni Leo habang inilalagay ang kanyang krus sa mesa. Ang sagot ko, sapagkat naroon si Kristo. Ano nang sabi nila? Tanong ni Dominic. Wala, ani Leo, bahagyang ngumiti. Ngunit hindi kailangang magsalita ang mga lobo kapag nagtatayo ng bakod. Tumahimik ang silid. Mula sa bintana, tanaw nila ang Vatican Gardens, payapa, ngunit sa loob ng palasyo, may mga mata nagising sa gabi. Kinabukasan, dumalo si Leo sa isang pagtitipon ng mga obispo sa Hall of Synods. Isang kardinal mula sa Europa ang tumindig at bumulong, kanyang kabanalan, ang inyong mga kilos ay marahil masyadong personal. Hindi tumugon si Leo agad. Bagkus, inalis niya ang kanyang sapatos. Nagtinginan ang mga obispo. Ang katahimikan ay parang pagkabasag ng salamin. Sa Peru, simula niya, may isang gabi, tinawag ako ng isang batang lalaki. Ama, halika po. Ang nanay ko ay may sakit. Walang kalsada. Wala akong dalang sapatos. Naglakad ako sa mga bato at putik. Umabot kami sa kanilang kubo. Doon, nakita ko ang isang babaeng naghihingalo, ngunit mumiti. Alam mo ang sinabi niya? Tumigil siya. Nakatitig siya kay Benedict na hindi kumikibo. Dumating ang Panginoon. Hindi siya mukhang hari. Isa siyang katulad natin. Muling tumahimik ang silid. Ito ang simbahan na gusto kong yakapin. Hindi isang palasyo ng mga protokol, kundi isang tahanan ng mga luha at yakap. Lumapit si Leo sa gitna ng silid, nakayapak, at tumingin sa bawat isa. Kung ang pagiging papa ay nangangahulugan ng paglalakad muli sa putik para lang madama ng isa ang pagmamahal ng Diyos, handa akong dumugo. Nang matapos ang pagpupulong, naglakad si Benedict palayo, tahimik, ngunit ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Sa isang gilid, isang batang obispo mula sa Africa ang lumapit kay Leo. Kanyang kabanalan, sabi nito, ngayon lang po ako nakakita ng obispo na nakayapak sa Vatican. Ngayon lang, tanong ni Leo. Abangan mo ang susunod. Kinagabihan, habang naglalakad si Leo sa mga pasilyo, may isang sulat na iniabot sa kanya ng tagapagbantay. Walang lagda. Isa lang ang nakasulat. Ang sobrang paglapit ay nakakabura ng takot. At ang takot ang nagpapagalaw sa simbahan. Binasa ni Leo ito ng 3 beses. Pagkatapos, isinuksok niya sa kanyang Biblia, sa pahina ng Lucas 15. Paghahanap ng nawawalang tupa. Kinabukasan, muling naglakad si Leo, at sa halip na pumasok sa kanyang opisyal na kapilya, dumiretso siya sa kusina ng Vatican. Doon, kasama ang mga kusinero at tagapagsilbi, nagdasal siya bago kumain. Isa sa kanila, si Louis, isang dating seminaristang kusinero ngayon, ay hindi makapaniwala. Bakit kayo narito, Santo Papa? Tanong ni Louis. Dahil ikaw ay Louis, sagot ni Leo. At si Kristo ay mas mahilig makipagkainan kay Louis kaysa sa mga may kwelyong almirol. Habang tumatawa ang mga naroon, isang patak ng luha ang bumagsak sa pisngi ni Louis. Hindi dahil sa bisita, kundi dahil sa pakiramdam na kabilang siya. Habang lumalalim ang gabi, alam ni Leo na ang bawat yakap, bawat paa sa lupa, ay isang pagsubok. At ang ilan ay maghihigpit. Ngunit may mga puso rin na magbubukas. At doon usbong ang simbahan na kanyang pinapangarap. Umaambon sa Vatican nang dumating ang isang grupo ng mga peregrino mula sa iba't ibang bansa. May dalang bandila, rosaryo, at litrato ng kanilang mga mahal sa buhay. Sila'y nakatayo sa mahabang pila para sa isang maikling sandali ng pagbati mula sa Santo Papa. Sa loob ng Paul La Audience Hall, tila walang bakante. Tahimik ang lahat hanggang sa pumasok si Leo ika-negatibo 14 na. Hindi siya nakatingin sa itaas, kundi sa mga mata ng mga tao. Isa-isa, nilapitan niya ang mga naroon, walang gwardiya na humaharang. Tila siya ay bumalik sa isang lumang kapilya sa bundok, hindi sa gitna ng isa sa pinakamakapangyarihang institusyon sa mundo. Habang iniikot niya ang silid, may isang batang lalaki na hindi mapakali sa kinatatayuan. Hawak nito ang isang maliit na kahon na yari sa karton. Anong hawak mo? Tanong ni Leo, lumuhod sa harapan ng bata. Gawa ko pong rosaryo. Para po sa inyo, Papa, sagot ng bata, sabay abot ng kahon.
Tiningnan ni Leo ang rosaryo, makulay, gawa sa pinipit na takip ng bote, may krus na ginupit mula sa lumanggi. Tinanggap niya ito at, sa harap ng lahat, tinanggal ang kanyang solido. Inabot niya ito sa bata. Ngayon ay magkapalitan tayo ng regalo, anya. Pumalakpak ang mga tao, ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa dulong bahagi ng entablado, nandoon si Benedict, matigas ang tindig, at nanatiling nakatahimik. Kinabukasan, sa pulong ng kanyang mga tagapayo, muling umingay ang tanong, saan ba patungo ang Papa? Hindi ba't ang solido ay tanda ng banal na pagtalima? Tanong ng isang tagapayo. Ang ganitong pagbibigay ay maaaring makita bilang paglapastangan. Hindi ako nagbigay ng korona, tugon ni Leo. Nagpalitan kami ng pananampalataya. Tahimik si Dominic, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagsang-ayon. Nang mag-alisan na ang iba, naiwan silang tatlo, Leo, Dominic, at Benedict. Sa susunod, ani Benedict, mabagal at matalim, baka ibigay mo na rin ang pectoral cross mo. Hindi sumagot si Leo agad. Sa halip, tumayo siya, binuksan ang isang drawer at inilabas ang isang larawang lumana. Alam mo ba ito? Tanong niya, ipakita ang larawan sa dalawa. Isang batang lalaki, may luha sa pisngi, hawak ang isang krus na mukhang bakal na kinulayan. Yan si Rafael. Walang sapatos. Walang nanay. Sa gitna ng Amazon, tinanong niya ako kung totoo bang mahal siya ng Diyos. Binigay ko sa kanya ang aking krus. Hindi dahil hindi ko ito mahal, kundi dahil kailangan niyang maramdaman ang bigat ng pag-ibig ng Diyos. Isa lang siya, tugon ni Benedict. Isa, sagot ni Leo. Pero para sa isang Diyos na iniwan ang 99, sapat ang isa. Naglakad siya papunta sa bintana. Umuulan pa rin. Sa baba, nakita niya ang mga taong basang-basa, ngunit hindi umaalis. Hindi ko minamaliit ang mga simbolo, wika niya. Ngunit kapag ang simbolo ay naging hadlang sa paglapit, nawawala ang saysay nito. Ang mga simbolo ay hindi trono. Ang mga simbolo ay tulay. Sa sumunod na mga araw, nagsimula si Leo ng isang programa para sa mga obispo, ang pakikipagpalitan ng mga banal. Hindi ito isang opisyal na utos, kundi isang paanyaya, ibahagi ang mga simbolo sa mga sandaling may kahulugan. Maraming tumugon, may nagbigay ng stole sa isang nanay na nawalan ng anak, may nagbigay ng breviary sa isang bagong lay minister sa probinsya. Ngunit may mga sumalungat din, isang liham mula sa isang konserbatibong grupo ang dumating. Kanyang kabanalan, ang iyong mga kilos ay nagugulo sa mga dating umiiral na anyo ng kabanalan. Sa pagtanggal ng mga palatandaan ng otoridad, nawawala ang ating dangal. Sa halip na sumagot, pinatawag ni Leo ang isang seminarista mula sa Roma. Isang gabi, sa maliit na kapilya, ibinigay niya rito ang kanyang lumang rosaryo, ang mismong rosaryong ibinalik ni Rafael taon matapos niyang umalis sa Amazon. Nang ibalik ito sa akin, ani Leo, sinabi ni Rafael, ngayon, ako na ang nagpapamana. Kaya't ipapasa ko ito sa iyo. Hindi para panatilihin, kundi upang ibigay sa tamang panahon. Lumapit si Dominic, may dalang tsaa. Umaasa ka pa rin, kahit alam mong marami ang hindi makakaunawa. Hindi nila kailangang maunawaan, sagot ni Leo. Kailangan lang nilang madama. Muli niyang binuksan ang kanyang Biblia sa pahina ng Lucas 15, ang parehong pahina kung saan isinuksok niya ang liham na walang lagda. Ngunit ngayon may isinulat na siya sa tabi. Ang bawat simbolo ay banal kung ito'y nagbibigay. Wala ni isa mang banal kung ito'y naglalayo. Sa sumunod na linggo, nagpunta siya sa isang parokya sa labas ng Roma. Isang maliit na batang babae ang lumapit, may dalang maliit na imahen ng Birheng Maria na may basag na ulo. Para sa inyo po, ani ng bata, kasi po kayo lang ang pari na hindi tumanggi sa amin. Kinuha ni Leo ang imahen at habang nakaluhod, bumulong. Birhen ng mga basag, samahan mo kaming ayusin ang simbahang basag din. Tumayo siyang may hawak ng imaheng basag, walang sinabing iba. At sa katahimikang iyon, mas malakas ang mensahe kaysa sa anumang sermon. Ang simoy ng hangin sa loob ng Basilika ni San Pedro ay tila mas sagrado kaysa karaniwan. Mula sa koro, bumalot ang klasikong tunog ng Kyrie eleison, pamilyar ngunit bihirang marinig sa mga modernong misa. Nakasuot ng simpleng vestment si Leo, ika-14 na, ngunit ang kanyang presensya ay may bigat ng kasaysayan. Nagsimula ang kanyang unang misa pontifical sa wikang Latin. Sa unang pagbigkas pa lamang ng Gloria in Excelsis Deo, napatingin ang ilang obispo sa isa't isa. Isang sinyales ng pagbabalik? Isang pahayag?
Walang paliwanag mula sa Santo Papa, ngunit bawat salita ay binigkas na parang awit sa pagitan ng mga henerasyon. Sa bandang huli ng misa, biglang bumaling si Leo sa mga tao at, sa wikang Italyano, sinabi. Ang wikang ito ay dumaan sa apoy ng martir, sa mga lihim na katakumba, at sa mga altar ng milyon-milyong banal. Ngunit ngayong araw, pinipili kong gamitin ito hindi para sa tradisyon, kundi para sa pagkakaisa. Nang matapos ang misa, kinausap siya ng isang obispo mula sa Hilagang Amerika. Kanyang kabanalan, sabi nito, ang Latin ay maaaring magpalalim ng misteryo. Ngunit paano ang mga hindi nakaunawa? Hindi ito tanong ng pagkaunawa, sagot ni Leo. Tanong ito ng balanse. Puso sa puso. Ugat sa ugat. 2 araw matapos ang misa, naglabas siya ng pahayag, ang mga dioceses ay muling magkakaroon ng ganap na otonomiya upang isalin ang liturhiya sa wikang kinagisnan ng kanilang mga pamayanan. Ngunit sa mga okasyong pambansa o pandaigdig, mananatili ang Latin bilang simbolo ng isang katawan. Isang ulap ng pangamba ang bumalot sa ilang sektor. Si Benedict, sa isang pulong ng Curia, ay tahasang nagsalita. Ang pagbibigay ng sobrang kalayaan ay nagbubunga ng pagkawatak-watak. Ang isang wika ang humubog sa iisang pananampalataya. Hindi ang wika ang bumubuo sa pananampalataya, tugon ni Leo. Ang pananampalataya ang nagbibigkas ng bawat wika. Naglakbay si Leo sa isang maliit na baryo sa timog ng Italia, hindi kilala, walang anunsyo. Doon, sa isang kapilyang yari sa bato, sinalubong siya ng isang matandang babae na may kuba, walang sapatos, at may dalang lumang dasal na may mga luhang mansa. Hindi ko po naintindihan ang misa noon, wika ng babae, pero noong isang linggo, sa aming wika, sinabi ng pari, pinapatawad ka ng Diyos. At doon ko lang narinig ang tinig niya. Lumuhod si Leo sa tabi ng babae. Anong pangalan niyo? Asunta, sagot nito. Katekista po ako dati. Tinuruan ko ang mga bata ng dasal sa puro naming wika. Sabi nila, hindi raw tama yon. Pero ang Diyos, kanyang kabanalan ang Diyos marunong din po magsalita ng puro. Napangiti si Leo at mahigpit na hinawakan ang kamay ng babae. Asunta, bulong niya, sa mata ng Diyos, ang wikang puro ay wikang dalisay. Sa kanyang pagbalik sa Roma, isinama ni Leo ang kwento ni Asunta sa kanyang homilya. May mga salitang ginto. May mga salitang pilak. Ngunit ang salita ng ina sa kanyang anak, iyon ang wika ng langit. Kaya't ang simbahan ay hindi dapat matakot sa iba't ibang wika. Dapat itong matutong makinig. Ang kanyang deklarasyon ay naging mitsa ng bagong pag-asa, ngunit hindi ito tinanggap ng lahat. Sa isang lihim na pagpupulong, isang grupo ng mataas na opisyal ang nagpahayag ng alalahanin. Kapag bawat lalawigan ay may sariling misa, paano ang pagkakaisa? Kapag bawat tao ay naintindihan ang dasal, sagot ni Leo sa isang pahayag na ipinadala niya sa kanila, paano mo matitiis na pigilan? Sa sumunod na buwan, nagsimula ang mga workshop sa buong mundo. Sa Peru, isang katekista mula sa nayo ng Apurmac ang nagsimulang magsalin ng mga panalangin sa wikang Quechua. Sa Kenya, ginamit ang Swahili. Sa isang liturhiya sa Amazon, ginamit ang Tupi-Guarani. Sa lahat ng ito, isang mensahe lamang ang umuugong, naririnig tayo ng Diyos. Sa Vatican, isang litaw na tanong ang lumutang, ito ba ay isang reforma o isang revolusyon? Ngunit si Leo, sa kanyang opisina, binuksan ang liham ni Asunta na pinadala ng lokal na pari. Nakasulat sa maayos na sulat kamay. Kanyang kabanalan, salamat po. Ngayon, kapag ako'y nagdarasal, parang may sumasagot. Napahinto si Leo at may kapirasong luha sa kanyang mata. Mula sa puso ng isang matandang babae, anya kay Dominic, bumukas ang pinto para sa milyong kaluluwa. Sa huling bahagi ng kanyang pagninilay, isinulat niya sa kanyang journal. Ang pananampalataya ay hindi ingay ng lumipas. Ito ay salita ng buhay. At ang buhay ay hindi nagsasalita lamang ng Latin. Nagsasalita ito ng ina, ng bata, ng sugatan, ng inaapi. Doon ko maririnig ang Diyos. Maagang umaga sa Roma. Tahimik pa ang mga pasilyo ng Vatican, ngunit gising na si Leo, ika-14 na. Sa halip na isuot ang ginintuang kasuotan na inihanda ng kanyang mga tagapag-ayos, pinili niyang isuot ang kanyang lumang sutana, isang puting tunikang may manipis na tahi sa laylayan. Pinili rin niya ang kanyang luma at payak na krus pectoral, gawa lamang sa kahoy na inukit ng isang bilanggo noong siya ay misyonero sa Latin America. Hindi ito ang inaasahan nilang suotin mo, kanyang kabanalan, sabi ni Dominic, habang pinapatag ang ilang gusot sa damit ng Papa.
Mas mabuting mabigo ang inaasahan kaysa sa masira ang katotohanan, sagot ni Leo, sabay ngiti. Ang misa ng araw na yon ay simple. Walang kapangyarihan sa tela. Walang korona. Walang brokado. Tanging salita at presensya. At sa bawat pagkumpas ng kamay, sa bawat pagyuko, tila may ibang bigat ang kanyang kilos, hindi ng dignidad, kundi ng malasakit. Ang tunikang suot niya, bulong ng isang kardinal kay Benedict, mas bagay sa isang parokyano kaysa sa Santo Papa. Tama ka, tugon ni Benedict. At iyon ang problema. Kinagabihan, sa isang pagtitipon ng mga pari at seminarista sa isang seminaryo sa labas ng lungsod, tinanong si Leo ng isang batang pari na halatang kabado. Kanyang kabanalan, pinapayagan po ba talagang simpleng kasuotan kahit sa opisyal na misa? Kung ang puso mo ay sagrado, sagot ni Leo, kahit ang puting shirt ay kayang dalhin ang langit. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, nagpalakpakan ang mga seminarista. Kapag nakasuot tayo ng ginto, patuloy niya, madalas nalilimutan ng mundo na isa tayong mga lingkod. At minsan, nalilimutan din natin. Habang pauwi, binuksan ni Leo ang kanyang journal at nagsimulang magsulat. Ang tinta ay parang daloy ng alaala. Noong 1981, sa isang parokya sa Czeklo, isang baryo sa bundok, dumating siya bilang bagong pari. Wala siyang kasamang seremonyal. Nakasuot lamang siya ng damit pangkaraniwan, sapatos na halos butas, at isang krus na yari sa balat. Sa labas ng simbahan, sinalubong siya ng isang babae na may daladalang sako ng mais. Hindi ka mukhang pari, sabi nito. Napatingin siya sa babae, bahagyang nagulat. Pasensya na po, dugtong ng babae, pero kamukha mo ang tatay ko. Siya rin, simple. Tahimik. Pero kapag kasama namin siya, alam naming ligtas kami. Yumuko si Leo, hinalikan ang kanyang kamay, at sinabing, kung mapagkakamalan akong ama, baka mas malapit ako kay Kristo. Ang alaalang iyon ay nanatili sa kanya hanggang sa ngayon. Sa kanyang paglalakad sa Vatican Gardens kinabukasan, nakasalubong niya si Benedict. Napansin ko, wika ni Benedict, na tinanggal mo na rin ang mga guwantes, ang kapa, at ang sashes. May natira pa bang tanda ng iyong katungkulan? Tumingin si Leo sa kanya, hindi mapagmataas, ngunit hindi rin nagpapakumbaba sa harap ng paghamon. Naiwan pa naman ang krus, anya, sabay hawak sa kanyang pectoral. Hindi ito ginintuan. Pero buhat ito ng krus ng mga nakakulong. May dugo, hindi lang alahas. Tumingin si Benedict sa malayo. Ang dignidad ng simbahan ay nasa anyo, sa tradisyon, sa nilinang na paggalang. Kung masyado tayong maging karaniwan, sino pa ang igagalang? Kung sa anyo nakabatay ang ating dangal, sagot ni Leo, wala tayong ipinagkaiba sa imperyo. Ngunit tayo ay simbahan. At ang ating lakas ay nasa krus, hindi sa tela. Sa sumunod na mga araw, nagsimula nang magtanong ang mga dioceses kung maaari na bang gawing mas payak ang mga liturhiya. Mula sa Africa, Asia, at mga lugar ng digmaan, dumating ang mga mensahe ng pasasalamat dahil hindi na kailangan ng mararangyang gamit upang madama ang kabanalan. Isang matandang obispo mula sa Guatemala ang sumulat. Kanyang kabanalan, sa unang pagkakataon, naramdaman kong maaari akong magsimba ng hindi nahihiya sa aking sapatos. Ang inyong krus ay krus din namin. Ngunit hindi ito nakaligtas sa mga mata ng mga kritiko. Sa isang kolum sa isang konserbatibong pahayagan sa Roma, isinulat. Kung hindi natin itataas ang Santo Papa, paano siya makikita ng mundo bilang pinuno ng pananampalataya? Tumugon si Leo sa isang misa sa isang mahirap na parokya sa labas ng lungsod. Doon, sa harap ng mga batang walang sapatos, sinabing, kung ang langit ay dapat tingalain, dapat muna itong maramdaman sa lupa. Hindi sa trono, kundi sa palad ng katarungan. Sa huling bahagi ng misa, isang matandang babae ang lumapit sa kanya at inabot ang isang ginansilyong tunikang yari sa sinulid ng sako. Ito po ang regalo namin, ani ng babae. Ginawa namin ito para sa inyo. Hindi po ito ginto. Pero inabot kami ng gabi-gabi ng pagdarasal habang nililikha ito. Tiningnan ni Leo ang tunika at sa mismong misa, isinuot niya ito. Ngayon, anya, ito ang pinakamahal kong kasuotan. At sa tunikang gawa ng pagdarasal, sa puso ng mga dukha, muling nabuo ang isang simbahang hindi nakatingala, kundi yumayakap. Sa unang araw ng tagsibol, pinulong ni Leo ika-14 na ang isang grupo ng mga liturgista mula sa iba't ibang bansa.
Ang layunin ay payak ngunit malalim, repasuhin ang mga dasal ng simbahan upang ang bawat salita ay makayakap, hindi makahiwalay. Hindi natin binabago ang doktrina, wika niya sa pagbubukas ng pulong, binubuksan natin ang pinto. Tahimik ang mga unang tugon. Ngunit sa bawat tanong, bawat mungkahi, unti-unting nabuhay ang usapan, dapat ba talagang palitan ang mga kapatid na lalaki ng mga kapatid? Paano isasalin ang ing-ama sa mga wika kung saan walang katumbas na salitang pantay sa paggalang? Kailan ang isang salita ay nagiging hadlang sa halip na daluyan? Isang pari mula sa Timog Amerika ang nagbahagi ng karanasan sa isang liblib na pamayanan. Nang una kong gamitin ang salitang kayo imbes na kayong mga lalaki, isang matandang babae ang lumapit sa akin pagkatapos ng misa. Ang sabi niya, ngayon ko lang narinig ang sarili kong kasama sa panalangin. Umimik si Leo. Iyon ang dahilan kung bakit tayo narito. Ngunit sa kabilang bahagi ng Vatican, ibang usapan ang umuugong. Sa isang saradong pagpupulong ng Kurya, si Benedict ay nagbigay ng kanyang opinyon. Ang ating wika ay banal hindi dahil ito'y luma, anya, kundi dahil ito'y pinabanal ng panahon. Kung akayin natin ang ating mga panalangin upang sumunod sa damdamin ng tao, hindi ba't nilalapastangan natin ang kanilang layunin? May mga tumango. May mga hindi. Ngunit ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa alinmang pagboto. Makalipas ang 3 araw, sa isang liturhiya sa labas ng Roma, pinili ni Leo na gamitin ang mga bagong salitang iminungkahi ng komisyon. Sa halip na mga anak na lalaki ng Diyos, ginamit niya ang mga minamahal na anak. Sa halip na mga pari at obispo, sinabi niya mga tagapaglingkod ng sambayanan. Pagkatapos ng misa, isang batang babae ang lumapit sa kanya, bitbit ang kanyang nanay na may kapansanan sa pandinig. Sa pamamagitan ng sign language at bulong, ipinahiwatig niya. Salamat po. Ngayon, parang narinig ko si Mama sa panalangin. Hindi nagsalita si Leo, ngunit hinawakan niya ang kamay ng babae at inilapit ito sa kanyang puso. Sa isang sulat kay Dominic, isinulat niya. Ang ebanghelyo ay hindi ibinubulong. Ito'y isinisigaw. Ngunit kung walang nakaririnig dahil sa mga salitang hindi sumasalamin, para saan pa ang ating sigaw? Muling nagsalubong sina Leo at Benedict sa isang pagpupulong ng mga obispo. Sa harap ng mga leader mula sa iba't ibang bansa, tumayo si Benedict. Hindi ko maikakaila ang inyong layunin, kanyang kabanalan, wika niya, ngunit hindi ba't sa pagsasaayos ng wika, baka mawala ang lalim. Ang lalim, sagot ni Leo, ay hindi laging nasa lalim ng salita. Minsan, nasa lalim ng pagkakaunawa. Tumahimik ang silid. Mayroong hindi sumang-ayon. Ngunit higit ang mga umiling sa pag-amin. Matapos ang pagpupulong, nagtatag si Leo ng mga komisyon sa pastoral na wika sa bawat kontinente. Ang kanilang layunin, suriin ang kasalukuyang anyo ng mga panalangin at lumikha ng mga pagsasaling nakaugat sa kultura at kaluluwa ng bawat pamayanan, hindi lamang ayon sa diksyonaryo, kundi ayon sa damdamin ng sambayanan. Sa Africa, isang grupo ng kababaihan ang nagturo kung paano gamitin ang mga tradisyonal na himig sa pagbibigkas ng dasal. Sa Asia, sinimulan ang pagsasalin ng mga salitang pang-ina sa mga awit ng Ave Maria. Sa Europa, mga dating madre ang nagturo ng mga salita ng pagkalinga sa mga panalangin ginagamit sa mga ospital. Isang obispo sa Korea ang sumulat sa Santo Papa. Ngayong ang aming liturhiya ay may salitang yakap, ang mga dating hindi pumapasok sa simbahan ay bumabalik. Hindi nila binasa ang ebanghelyo, naramdaman nila ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, muling dumating ang tanong mula sa loob ng Vatican, hanggang saan ang inclusivity? At kailan ito nagiging kompromiso? Tumugon si Leo sa isang homilya na tila walang sinisino, ngunit malinaw ang tinutumbok. Hindi ko pinapalitan ang salita ng Diyos. Pinapalitan ko ang salitang hadlang. Kung ang panalangin ay parang pader, sino pa ang makakapasok? Ngunit kung ito'y isang bintana, maraming makakakita sa liwanag. Sa kanyang opisina, isang araw, dumating ang isang liham mula sa isang lugar sa disyerto ng Egypt. Galing ito sa isang monghe. Kanyang kabanalan, ako'y naninirahan sa katahimikan. Ngunit sa balita ng inyong reforma, nadinig ko sa wakas ang isang tinig na hindi sumisigaw, ngunit umaabot. Ngumiti si Leo. Kinuha niya ang kanyang lumang krus pectoral, hinaplos ito ng dahan-dahan, at bumulong. Salamat sa Diyos sa bawat salitang nagbubukas. At sa bawat pananahimik na nagsisigaw ng pag-ibig. Ang liwanag ng araw ay sumisinag sa mga stained glass ng Synod Hall habang unti-unting nauupo ang mahigit 100 obispo mula sa iba't ibang dako ng mundo.
Sa entablado, si Leo ay ika-14 na ay tahimik na nakaupo, hindi sa trono, kundi sa isang simpleng silyang kahoy, kapantay ng lahat. Sa kanyang tabi, si Dominic, ngayon ay hinirang na tagapag-ugnay ng pastoral na mga ugnayan, ay may hawak na buntal na folder na puno ng tala mula sa mga dioceses sa kanayunan. Mga kapatid, panimula ni Leo, ang simbahan ay hindi tor na itinayo sa gitna ng lungsod. Ito'y lambat na iniladlad sa iba't ibang dagat. Kung ang lambat ay masyadong panipis, lulutang ang isda. Kung masyadong makapal, hindi ito makakakilos. Kaya't simulan natin ang paglalambat ng may tiwala. Inilahad niya ang kanyang panukala, bawat rehiyon ay maaaring bumuo ng mga konsehong pastoral upang tumugon sa mga partikular na pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Ang otoridad, bagamat hindi ganap, ay bibigyan ng kalayaan sa wika, liturhiya, at pamamaraan ng pagtuturo ng pananampalataya, basta't mananatili sa doktrina ng simbahan. Tahimik ang silid sa una. Hanggang sa isang obispo mula sa Amazon ang tumindig. Sa aming komunidad, anya, 6 na taon nang walang pari. Sa tulong ng mga lay minister, ang liturhiya ay nananatiling buhay. Ngunit kung hindi dahil sa maliit naming kalayaang umangkop, matagal nang lumamig ang pananampalataya. Tumingin siya kay Leo. Ngayon, naririnig kami. At para sa isang komunidad sa gitna ng kagubatan, sapat na yon para maniwala muli na may simbahang nakikinig. Maraming mata ang namasa. Ngunit hindi kay Benedict. Ang mga pagbabagong ito, wika niya, tumayo ng marahan, bagamat mukhang makatao, ay maaaring maging simula ng pagkakawatak-watak. Kapag bawat rehiyon ay may sariling gawi, sino ang mananatiling tagapangalaga ng katotohanan? Si Leo ay tumayo rin. Tumitig sa mga obispo. At kay Benedict. Ang katotohanan, anya, ay hindi parang karatulang ipinapako sa lahat ng pinto. Ito'y binubuhay ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay hindi palaging pareho ang anyo. Hindi tayo tinawag upang maging pare-pareho. Tinawag tayong maging isa. Bumuntong hininga si Benedict. Kung ganyan ang landas, anya, baka ang iba'y mamili ng sariling simbahan. Tiningnan siya ni Leo. Hindi galit. Hindi rin mapagpakumbaba. Isang tingin tuwid at matatag. Kung pinipili nila ang ibang daan, sagot niya, baka hindi dahil sumobra ang kalayaan. Baka dahil hindi nila natagpuan ang awa sa loob ng ating bakod. Sa pagtatapos ng araw, bumoto ang mga obispo. 19 ang tumutol. 19 na daang taon ng tradisyon ang dahan-dahang bumukas. Sa buong mundo, nagsimulang umusbong ang mga konseho, sa mga bundok ng Nepal, sa mga isla ng Indonesia, sa mga kampo ng mga refugee sa Middle East. Si Dominic, habang sinusuri ang mga ulat sa kanyang tanggapan, ay napangiti. Ito ang simbahang nangangarap muli, anya kay Leo. Ngunit isang gabi, dumating ang isang liham sa opisina ng Papa. Walang pirma. Pamilyar ang sulat kamay. Nakasaad lamang. Kapag ang pagkakaiba ay lumampas sa isang tinig, hindi na ito himig, ito'y ingay. Binasa ito ni Leo. Isinara. At pinatong sa ibabaw ng Bibliyang nakabukas sa awit 133. O anong ganda at kaligayahan kung ang mga magkakapatid ay sama-samang namumuhay. Sa isang misa para sa mga obispo sa huling araw ng pagtitipon, muling nagsalita si Leo. Ang pagkakaisa ay hindi pagkakapareho. Ito'y pagsasalo ng puso sa gitna ng pagkakaiba. Kung ang katawan ni Kristo ay may isang anyo lamang, paano ito kikilos? Ngunit dahil ito'y may maraming bahagi, ito'y buhay. Ganyan ang ating simbahan, buhay sa galaw, buhay sa pag-ibig. At habang nag-aawitan ang mga obispo sa kani-kanilang wika, sabay-sabay, walang instrumento, walang himig na pareho, isang kakaibang armonya ang nabuo. Hindi perpekto. Ngunit totoo. Sa puso ni Leo, iyon ang pinakamatamis na awit na narinig niya. Madilim ang langit nang dumating ang eroplano sa isang maliit na lungsod sa kanlurang bahagi ng Europa. Walang press release, walang kamera, walang banda. Si Leo ay ika-14 na ay bumaba ng tahimik mula sa sasakyan, bitbit lamang ang kanyang lumang cruise pectoral. Sa loob ng van, sinabi ni Dominic, ito ang monasteryo, kanyang kabanalan. 43 taon na itong nakatayo. 43 taon ding may tinatago. Hindi sumagot si Leo. Tanging ang tunog ng mga gulong sa basang kalsada ang narinig. Pagdating nila sa monasteryo, sinalubong sila ng katahimikan. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa bigat ng alaala.
Sa maliit na kapilya, naghihintay ang ilang dating residente, mga lalaki ngayon ay may uban na, may mga mata na hindi kailanman nakalimot. Lumapit si Leo. Hindi upang magsalita, kundi upang makinig. Ang una sa kanila, si Mateo, ay halos hindi makatingin sa Papa. Marami po sa amin ang umalis sa pananampalataya, sabi niya. Hindi dahil sa Diyos kundi dahil sa katahimikan ng simbahan. Humugot ng hininga si Leo. Walang sermon. Walang paliwanag. Lumuhod siya. At doon, sa harap ng mga sugatang kaluluwa, ibinaba niya ang ulo, pinikit ang mga mata, at pinakinggan ang lahat ng hindi nasabi sa loob ng mga dekada. Nang gabing iyon, sa gitna ng kapilya, nagdaos siya ng Vigilia de Silencio, isang pagdiriwang na walang liturhiya, walang musika, walang dasal sa mikropono. Tanging isang kandila ang sinindihan sa bawat salitang binigkas ng mga biktima, galit, takot, katahimikan, pagtalikod, kawalang hanggan. Sa dulo ng bawat salita, isang kandila ang ilalagay sa altar. Bakit hindi kayo nagsasalita, kanyang kabanalan, tanong ng isang lalaki matapos ang Vigilia. Dahil sapat na ang tinig ng inyong sugat, sagot ni Leo. Sa pagbabalik niya sa Roma, tinipon niya ang mga obispo at ipinahayag ang kanyang desisyon. Tuwing ika-4 na linggo ng Kwaresma, ang buong simbahan ay magdiriwang ng araw ng panalangin para sa paghilom ng mga sugat. Isang araw ng katahimikan. Isang araw ng pakikinig. Hindi lahat ay natuwa. Hindi ba't mas makapangyarihan ang panalangin na binibigkas? Tanong ng isang arsobispo mula sa Europa. Ang panalangin ay hindi laging may salita, tugon ni Leo. Minsan, ang pag-upo sa tabi ng umiiyak ay mas malalim kaysa sa alinmang homilya. Sa buong mundo, nagsimulang maghanda ang mga dioceses. Sa ilang lugar, sinalubong ito ng pananabik. Sa iba, ng pag-aalinlangan. May mga pari na tumutol, muli na naman nating bubuksan ang sugat. Hindi ba't mas mabuting hayaan itong maghilom? Ngunit sa isang sulat mula sa isang biktima, malinaw ang mensahe. Hindi kami takot sa sakit. Takot kaming makalimutan. Sa unang araw ng panalangin, dumagsa ang mga tao sa mga simbahan. Hindi para magsaya. Hindi para makinig sa sermon. Kundi para manahimik. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang hikbi ng ilan. Ang mga kampanay hindi tumunog. Ang mga altar ay hindi pinuno ng bulaklak kundi ng mga lumang sapatos, laruan, at litrato, alaala ng mga batang iniwan ng pananahimik. Sa Basilika ni San Pedro, si Leo ay nanatili sa kanyang pwesto, hindi nagsalita. Sa kanyang harapan, isang litratong may lamat, isang batang lalaki na may hawak na kandila. Lumapit si Dominic, marahang naupo sa tabi niya. Hindi ko inakalang darating tayo sa ganito, wika niya. Matagal na tayong naroon, sagot ni Leo. Hindi lang tayo tumingin. Matapos ang misa, isang babae ang lumapit, may hawak na maliit na kwintas. Iniabot niya ito sa Santo Papa. Akin po ito noong ako'y 8 taon. Ngayon ko lang ulit ito suot dahil ngayon ko lang muling naramdaman na pinakikinggan ako. Kinuha ni Leo ang kwintas, inilapit ito sa kanyang puso, at bumulong, salamat sa iyong lakas. Kami ang humihingi ng tawad. Sa isang liham na ipinadala kinabukasan sa lahat ng dioceses, isinulat niya. Hindi natin kayang burahin ang nakaraan. Ngunit kaya nating buksan ang pinto para sa paghilom. Ang simbahan ay hindi palasyo ng katuwiran, ito ay ospital ng mga kaluluwa. At kung hindi natin matutunang manahimik upang makinig, hindi natin kailanman maririnig ang Diyos. At sa katahimikang iyon, maraming bumalik sa pananampalataya. Hindi dahil sa ganda ng liturhiya, kundi dahil sa wakas, narinig sila. Mainit ang hangin sa isang liblib na nayon sa Timog Italia. Walang malalaking gusali, walang kamera, walang mga pulis. Tanging isang maliit na parokya na ang harapan ay may bitak at ang kampanaryo'y may lumang kalembang. Dumating si Leo ika-negatibo 14 na hindi bilang Santo Papa, kundi bilang isang bisita, may baon lamang na maliit na bag at suot ang kanyang tunikang gawa ng komunidad ng mahihirap. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng mga bata na may hawak na mga papel na may nakasulat na Benvenuto, Papali. Karamihan ay nakatsinelas, ang iba ay nakayapak. Isa sa kanila ay si Carlo, 7 taong gulang, may ngiting walang takot at mata ng isang batang hindi pa nadadala ng lungkot ng mundo. Si Dominic ay kasunod niya, tahimik, dala ang isang lumang Biblia. Alam mo, bulong ni Leo, habang papasok sa simbahan, mas nararamdaman ko ang presensya ng Diyos sa mga pader na may lumang pintura kaysa sa mga ginintuan. Mas mahirap mandaya ang kaluluwang basad, tugon ni Dominic.
Mas totoo, sa loob ng simbahan walang ingranding misa. Isang simpleng panalangin lamang ang idinaos. Walang korong bihis, walang himig ng organo. Ngunit sa bawat amen, may halong tinig ng mga magulang, lola, magsasaka, at mga batang marurungis, isang koro ng tunay na pananampalataya. Pagkatapos ng panalangin, lumapit si Carlo sa Santo Papa. Wala siyang dalang regalo. Sa halip, isang tanong. Totoo po bang si Jesus ay palaging kasama natin, kahit hindi natin siya nakikita? Tumingin si Leo sa bata, lumuhod, at tinanggal ang kanyang solido. Inabot ito kay Carlo. Kapag may nagtanong sa iyo kung nasaan si Jesus, wika niya, sabihin mo lang, narito siya. Sa loob ng ating ito. Kinuha ng bata ang solido at parang ginto itong niyakap. Napangiti si Dominic, tahimik pa rin, ngunit ang kanyang mata ay puno ng luha. Lumabas si Leo sa simbahan at tumingin sa kabundukan sa paligid. Wala roon ang mga obispo, ang media, ang mga tagapayo. Tanging hangin, lupa, at pananampalataya. Hindi ako sigurado kung gaano katagal-tatagal ang mga reforma, anya. Hindi ito nakasulat sa papel, sagot ni Dominic. Nakasulat ito sa alaala ng mga taong nagising. Iyan ang hindi na mabubura. Sa huling misa bago bumalik sa Roma, sa maliit na kapilya ng kanilang panuluyan, nagsuot si Leo ng tunikang ibinigay ng komunidad noon sa Peru, ang mismong kasuotang tinahi mula sa lumang telang pinagsama-sama ng mga ina. Habang nakatayo siya sa harap ng altar, isang batang babae ang lumapit at hiniling na mahawakan ang laylayan ng kanyang kasuotan. Pwede po ba? Tanong nito. Para po akong humahawak kay Jesus. Hindi siya sumagot. Lumuhod siya at niyakap ang bata. Sa huling gabi, habang pinagmamasdan ang bituin sa langit, isinulat niya sa kanyang journal. Kristo ay hindi nagtayo ng imperyo. Bumuo siya ng pamilya. At sa bawat yakap, sa bawat salita, sa bawat pagtahimik na puno ng awa, naroroon ang simbahan. Pagbalik sa Roma, tahimik lamang si Leo. Inilagay niya sa isang kahon ang kanyang tunika, hindi upang itago, kundi upang itanghal. Hindi sa museo, kundi sa isang kapilya sa Vatican, kung saan pinapayagan ang mga bisitang hawakan ito, suotin ito, damhin ito, isang paalala na ang kabanalan ay hindi naka-frame. Nasa katawan ito ng mga naglilingkod. Isang madre ang pumasok isang araw at hinaplos ang tela. Mainit pa, anya. Parang buhay pa rin. At totoo nga. Ang tela ay buhay. Ang simbahan ay buhay. Hindi perpekto. Hindi malinis. Ngunit naglalakad. At muling niyayakap ang mundo, hindi mula sa taas, kundi mula sa lupa. Pindutin ang like at mag-subscribe na para hindi ka mahuli sa susunod.